Maraming salamat mga choir. Ano yung mga kabataan kasi mga kabataan, bumibiling salamin na pang-forma kahit walang grado. Ikaw, Brother Junjun, ngayon lang kita nakita ng salamin. Pang-forma mo ba yan? Sabi mo sa akin, sisirain ko yan. Pero ako dati nang may sakit mata. Kaya huwag mong pwede ibalandra sa akin yan. Junjun lang yan. Kaya handa natin puso at isipan para sa mensahe ng ating Panginoon na ibabahagi sa atin ngayon ng ating pastor. Tawagin natin, ating pastor. Hello, what the member says? Amen. Reading ko yung announcement kanina po, yung ating why ay ating kasal ay baka yung mga members na hindi na imbita, lahat po ay invited po punta roon. Yung nai-announce kanina, yung ninang. Baka sabihin nyo, hindi imbita, ni ayaw, hindi sabihin. Hindi na kayo pwede doon. Yun. Yung mga nai-announce sa mga ninong. Right? Nagkakaunawaan po mga kapatid. What the member says? Yeah. Okay, sa Psalm chapter 22 verse 7 and 8. Lahat po tayo magsitayo at basahin po natin ang verse 7 and 8 ng chapter 22 ng libro ni Psalm o Psalmistang David. Okay, sa verse 7, sabay natin sabay-sabay basahin sa verse 7. Yung young people dito po sa loob. Young people sa loob. Young people sa loob. Okay, sa verse 7, sabay-sabay natin basahin ng chapter 22 ng Psalm. Go! All they that see me laugh with discord. They shoot out the lips, they shake the head, saying, He trusted on the Lord that He will deliver him. Let Him deliver him. See, He delighted in Him. O God Almighty, salamat Panginoon sa iyong masalita na aming nabasa. Salamat po o Diyos sa choir, sa special number at ang lahat nandito ngayon, Ama. Dalayan ko po ang iyong presensya ay kumilos sa kalagitnaan ng bawat isa upang ikaw makita sa mensahe ito, Ama. Ganon din po sa mga kapatid na nasa ibang bansa ay kumilos ka rin sa kanila, Ama. Huwag mo silang pabayaan na magkaroon ng encouragement o tumatagnaw sila ng pananampalataya sa bansang Norway, doon po sa Portugal, doon din po sa mga kapatiran na nanonood po ito pong preaching. I pray them, Father, na let them be with them. Doon din po ang naghahanda at nagsesend, give them a blessing by the grace and mercy. Nalayan ko ay may manok nating help me God to speak out the word in order that I am also a blessing to them. Nalayan ko rin mo Diyos, nagapos yung mga kaaway, huwag kumigos. In Jesus Christ I pray. Amen. Lahat po magsiyo po. Dito po sa ating nabasa, all they that see me, love me. Mahirap po yung tinatawanan mga kapatid. Ito po ay sinabi ng Panginoon na ang makakita po sa Kanya, binanggit na po sa Old Testament. Binanggit po sa Old Testament na ang Diyos hindi po makikita. Dahil ang Diyos po ay Espiritu. Maliwanag po yan. Ang Diyos ay walang laman, wala rin pong dugo, wala rin pong buto. Ang Diyos Ama ay Espiritu. Kailanman ang Diyos Ama hindi naging laman. Tama yun. Nasa Old Testament. Pero, ang Espiritu na yun ay naging sumangkap sa laman. O ang laman ay yung pong kanyang sangkap. Hindi kailanman yung Espiritu naging laman po. Yung laman po, na noong pong basahin mo sa Matthew, nang ikinabubuntis ni Maria, ay ang Holy Ghost. Yung Holy Ghost ay yung pong God in Spirit. Noong lumabas yung Holy Ghost, nabalot po ng laman. Yung Espiritu, kailanman hindi naging laman. Pero nabalot po ng laman noong lumabas sa sinapupunan ni Maria. Yung Holy Ghost na yon, pagbasahin mo sa Genesis,
yun din po ang lumikha ng sanlibutan. Liwanag po, katalunan po sa pagdating po sa pagka-Diyos po ni Jesus Christ. Na iyon po ay malaking debate noong panahon ni Jesus Christ. At ganoon din po ngayon. Malaking debate. Kung sana pwede makipag-debate, pwede. Pero the Bible says sa Timothy po, ay hindi pwedeng pagdidibat yan ang salita ng Diyos. At pangalawa, ang debate hindi nalulugod ng Diyos. Ang debate naman ay mayroon pong process ang debate. There should be a judges. Sino yung mga judges na yan? Mga expert sa Bible. Mga theologians. At ang mga judges ay mga saint. Ganyan. Sila po ang mag-sentence kung sino ang manalo. Yung mga batahan yung manalo, iba naman. Mag-debate tayo. Yan. Pagkatapos ng debate, nanalo ako. Anong susunod? Sunto ka. Pre, nanalo ako. Sabi naman, di paano yan? Walang mag-judge. Hindi nila alam ang proseso ng debate. Biblical ba ang debate? Tapos na po si Kristo doon sa kapanahunan niya. Marami din naniwala kay Kristo dahil po ang Bible says, si Kristo ay siya rin po yung pong Genesis. Ang Genesis na Holy Spirit, yun din po nasa laman. Isang example, sabi ni Felipe, sadya, sabi niya, Panginoon, ipakita mo nga sa amin ang Ama. Ang tanong dyan, ipakita. At kami po ay kontento na. Dapat sumagot si Jesus Christ, huwag kang mag-alala, Felipe, dahil ipapakita ko sa inyo ang Ama pagdating mo sa langit. Doon ang sagot sana. Ay hindi. Ang sagot ni Jesus Christ, malaon ng panahon, ako'y iyong kasama. Hindi mo pa ako nakilala, Felipe. Kahit grade ba, maintindihan nyo. Baka sabihin nyo, mayroon bang paliwanag yun? Ang liwaliwanag yun malaon nang nabayagin nga adda kada kayo. Di nakpailaing na ilasin, Felipe. Naglawag ba dyan? Kanya ba yung paliwanag dyan? Bo, pakita mo nga si Big Boss. Nabaybayag ako ng adda kada kayo, di ba makilala si Big Boss? Ganun po kasi ang yan. Hindi na pwede paliwanag yan. Talagang explain na po mo yun. Yan ang isa sa example. Marami pang mas matinding example po yan na hindi maintindihan itong mga multo. Ito yung multo, yung corpse. Dahil simpleng paraan ng kaligtasan, hindi po nila maintindihan. So, ito pong mga chief priests and the elders noong kapanahunan ni Jesus Christ ay nagkaisa po sila. Mga scribes, mga chief priests, at yung mga elders. Nagkaisa po sila para akusahan po si Jesus Christ sa harapan po yung pong Roman governor na si Pilato. Akusahan. Inakusahan po ni Jesus Christ sa maraming paraan ng pag-accuse. Noon, mayroon pong batas na umiiral ng kapanahunan ni Jesus Christ. Kahit yung kapanahunan po in the Old Testament, mayroon na po silang batas na basihan bago sila sumintensya ang nagkasala. Maliwanag po, kahit sa Old Testament, meron na. Ngayon, nung kapanahunan ni Jesus Christ, ang mga tao noong at ang mga high priest, yung matataas sa lipunan, nagkaisa po sila na inak-out si Jesus Christ. Para dalhin lamang na maguling sa pagkapako sa krus. Kaya, nung kapanahunan ni Jesus Christ, mayroon na pong mandaraya na nagpaparitaw ng false witness. Noon na, mayroon na pala. Noong kapanahunan ni Jesus Christ, o even in the Old Testament, mayroon na silang lawyer. Sa atin, wala pang lawyer. Kasi, nung dumating yung Espanyol sa atin, nagulat pa ang aking ninunong banglang ang narinig nila, tumba na agad yung baboy na mulo, ang nangyari. Ayan. Ganun ka-ignorante natin sa mga
naunang mga teknolohiya sa mga parting Portugal sa Espanya. Pan! Nakumbak agad yung Babylon mo. Titingnan yung Babylon mo. May tama na dito. Titingnan yung bunga yung bibig ko ng bakal yung pinanggalingan ng baril. Ganun ka-ignorante na tayo. Sa atin kasi mga buo in lang. Advance sila pagdating sa teknolohiya. Kaya meron na sila akong lawyer noon, taga-execute. Pero ang paraan ng batas noon, pag ipapairal po nila ang batas ay hinihila yung pong mayayaman. Yan. Kaya si Jesus Christ na nandito sa lupa, hindi po ginalang ng mga tao, bagkos na nagpakilala na siya ang anak ng Diyos. Nagpakilala rin na siya ang Redeemer, tagapagligtas. Nagpakilala rin siya na si Father at sa Kanya ay iisa sila. Ano ba yung dapat malaman ng mga tao tungkol sa Kanya? Kaya, itong mga high priest, itong mga nasa katungkulan ng pamalaan, nagkaisa sila na inak out si Jesus Christ na magiging magkaroon ng kasalanan ang taong ito sa magitan ng kanilang sariling batas na nangyari na rin ngayon. Kaya hindi tayo magtataka kung ating gobyerno ay merong hinihila batas. Anong example? Ang dami na. Hindi ko na banggitin. Ang dami na mga kapatid. Tingnan niyo ang nangyari. Si Jesus Christ, bagkos na gano'n ang ginawa ng mga tao sa Kanya, hindi lang po yan. In-execute po sa execution na siya po ay binigyan ng disgrace, pinahihiya, at hindi lang pinahihiya, iniinsulto sa maraming tao. Hindi lang po yun, kundi sinaktan po siya physically. Kaya, the only thing na malaman natin tungkol sa Kanya, siya ang unang misyonaryo ng langit na bumaba. Bago bumaba ang misyonaryo, meron siyang tagapangaral na si John the Baptist na sinabi ni John, magsisi kayo sa iyong mga kasalanan, darating na yung pong mightier than me. Ang itinuturo ni John, si Jesus Christ, the only Redeemer, the Son of God, the only begotten Son of God. Kaya tayo mga Baptist, we are not going to preach the church, but we are going to preach being as a proclaimer that Jesus Christ is the only remedy for sinners to go to heaven. Hindi mo pwedeng mangaral tayo ng ibang pangangaral. Maliban kung anong pinangaral noon, ay yun din ang ating ibang pangaral. Hanggang ngayon, dahil ang salita ng Diyos, hindi nagbabago. Hindi natin pwedeng baguhin ang salita ng Diyos. Kung ano ang salita ng Diyos noon, siya rin ngayon at darating po na panahon, iyan din ang ating mensahe sa mga tao. Kaya, kung in-abuse po si Jesus Christ, dapat ang mga mananampalataya hindi dapat magiging mahiyain. Kaya tinitrain itong mga lemans na dapat sila ay makapal ang mukha. Hindi sa paggawa ng masama, kundi sa pagganap ng mabuti. Karamihan sa atin, kasi gumawa tayo ng hindi maganda sa harapan po ng Diyos, makapal ang mukha. Pagdating yung paggawa ng mabuti, doon po tayo nahihiya. Bakit? Bring with you your Bible kung kayo pupunta sa church. Bible pa lang ang mga mananampalataya, ayaw niyang magdala ng malaking Bible, kundi yung bubulsa ng Bible. Para hindi kilala na siya po ay Kristiyano o baptismo. Okay. Tingnan nyo Tingnan nyo po yung mga pupunta sa universidad. University o kahit anong colleges. Pag may hawak na may sukat, ano yan? Engineering yan, pinukuha. Pero ang dala ko ay puro mga mahirap interpret yung pangalan ay mga doktor o mga nursing. Kung dala naman ay mga pagtuturo ay kumukuha ng teaching. Hindi siya lang nahihiya na dalhin yun, bitbit. Ganoon din po sa mga lubok, sa mga nag-aaral ng bugas siya. Dala nila mga civil law, ganyan, civil code, final code, ganyan. Ibig siya kumuha ng bugas siya. Diba gano'n? Samantalang ang Kristiyano, nahihiya magbitbit ng Bible. Mas
maganda ata, ikaw, Brother Edmond, mag-execute yung ganyan na mahihayin magdala ng Bible. Puputulan ata ng leg. Oh. Bakit? Bakit ka nahihiya na dalhin ang Bible? Gusto mo magiging iglesia ni mga walang Bible ang dala para sumunod. Sa ating bilang mananampalataya, what drives your life? Ano ba yung kung nagmamaniho sa buhay mo? Tatandaan mo, ang buhay is a loan from God for a short period of time. Na ayon po sa Job chapter 1:21. Loan, may isa lamang, isang hiram lamang sa Diyos. Ang buhay mayroon po tayo. Ngayon, sino ang nagdadrive sa buhay mo? Sino? Ang mga profesyon natin, hindi ba? Ano bang ibig sabihin ng the meaning of life? The greatest tragedy is not death, but life without purpose. Ang kamatayan po, hindi po yun po ang tragedy. Kundi, ang buhay mo na mayroong layunin na nagamit sa Diyos, ang pinakamalaga, the greatest life, is not tragedy, that is death. Kundi kung ang buhay mo ba ay may layunin na mabuga sa lupa. Iyon ang usapin din eh. Paano tayo magkakaroon na magamit sa ministeryo ng Diyos kung mismo sa atin ayaw natin po ibigay ang buhay? Members, sabi mo ni Isaiah, I have labored to no purpose. I spent my strength in vain for nothing. Yung buhay na mayroon ka, na loan mo sa Diyos, na hiniram mo sa Diyos, for a short period of time, darating yung hangganan ng ating buhay na hindi natin magamit kailanman. Dahil may hangganan nga ang buhay. Loan lamang sa Diyos, hiniram. Mabuti ang naglulon na sa Panginoon, kapairam, wala na interes yun. Yung pong loan na hinihiram ng Diyos sa atin, wala pong makabuluhan ng buhay na yan kung hindi nagamit yung nagpahiram. Job says, I am tired of living. My life make no sense. Clearly, walang kabuluhan ang buhay ko kung ang buhay na ito hindi rin nagamit yung nagpahiram sa akin. Huwag kang mamuhay ng buhay mo hindi mo ginamit sa Diyos. Who drives your life? The simply as your life, without clear purpose, you will keep changing direction. Kung wala kang layunin sa buhay mo, you're always changing direction every day. Understand the Lord's purpose, why there is a bloody death. Intindihin mo, kapsat, intindihin mo, kapatid, na ang kamatayan ni Kristo, it is a cost, a high price. High price. In God, or in wrath, God remembered mercy. In wrath, God remembered mercy. Naayon po sa Psalm 22:7 and 8. Hebrews 9:22. Hebrews 9:22. A bloody death. Bloody death. Nakita ko yung bloody death. Hindi ko pinagpamalaki during my days. Ako ay naging presidente sa eastern part of our province. Sa loob eastern part ako ay presidente. Pag magkaroon po na namatay sa aming pong region, ako po presidente ng mga youths. Nakita ko yung bloody death na pinutol ang ulo, nandyan ako sa daanan. Umagos ang maraming ulo, kasi ito ang hindi mo pwedeng basta kunin mo yung ulo hanggat hindi ka magpaalam sa boss. Kausapin mo na yung boss. Boss, pwede iuwi namin ang ulo ng aming bangkay. Doon namin gagawin sa aming bayan na magkaroon po ng maayos na libing. Pag payagan ka, iuwi ka. Pag hindi ka payagan, ayaw mo nakahanggo sa iyong bangkay. Don't ever touch. Pag ginalaw mo yun na walang pahintulot ko yung tribo na yun, ikaw ang susunod. Wala nang maraming paliwanag. Okay? Ito po ay sa tribo ng lubog. Pero si Jesus Christ, bago ginanyan, nalagutan ang hininga. Pinahirapan po si Jesus Christ. Bago pinahirapan si Jesus Christ,
Pinahiya po. Hindi lang po yan nangyari kay Jesus. Basahin niyo po sa libro ng Acts ay sa Matthew. The fourth gospel. Pinahirapan po yan bago po nagkaroon ng pagdanak ng dugo. Inuyaw dali na naisda. Nalasatan na amin di dyan. Hingga na di dumanak ng dugo, hindi rin po nagbabago ang kanyang pananalita. Sa atin mga Kristiyano inuyaw dalaan ka, nagbaribar ti panagkita. Hindi mo na? Ay, buho. Buho ka rin. Uyaw lang yun. Wala pa yung tinanggal yan. Pero pag tinanggal yan, mawala pa na ng palataya, gaganti rin tatanggalin yung kamay. Yun sa atin, ibig sabihin, kulang po tayo ng pananampalataya. Basit ni pamati, mga kapatid. A bloody death. The blood is the life. Exhausting of the blood is the exhausting of the life of person. It means it is an empty life ng bawat mananampalataya na naging anak po ng Diyos. It caused a bloody death. Kaya alalahanin nyo naman mga kapatid, ang ating kaligtasan, napakahalaga ang kabayaran. Kabayaran, kung bayad ang pinag-usapan, nagkaroon ang dugo na bloody death. Hindi lang po yan. Ang buhay, mahalaga sa atin. Pero ang tao naman, hindi mahalaga sa kanya. Ay, lasing inom-inom kaya, ay, sigarilyo lahat, gagawin. Hindi niya alam ang kahalagaan ng buhay. Ang buhay na tayo lamang ay humihiram. Ang nagpahiram ng buhay sa atin, napakahalaga sa kanya. Bakit? Noong tayo po'y may tatapon sa apoy na impyerno, yun po ang kabayaran ng ating nagawang kasalanan. Yung pang kanyang bugtong na anak, ang iginawang paraan para lamang tayo hindi impyerno ang ating marating pagkatapos sa buhay pansamantala. Itong klaseng pagmamahal na ito ng God the Father, it is a mysterious love. Bakit? Sino ka na mamahalin ng Diyos? Sino ako? Who is man? That is important ang turo. Sino ay ang tao nga importante iti tao? Ay ti Diyos. Samantalang ang Diyos, pwede niyang gunawin ang lahat. Lilikha ng bagong tao. Pwede, kaya niya pong gawin yun. Kasi makapangyarihan ng Diyos. Pero napakahalaga ang ginampanan ng Diyos. Imbes na po ng Diyos ang umiral sa atin, nalagit na pailayan ti kaasa. Indra, God's remembered. Sa atin bilang mananampalataya, pag tayo po'y nakaungad, we remember diligence. Paghihigante. Pag nakita ko yung mukha ng tao niya, bakit ano ba yung ginawa yung tao niya? Hindi lang nagbayad sa akin. Makita ko ang mukha niya. Matayiming ang pula. Po na po. Bakit ano ginawa? 20,000 na naman. Yung 20,000 na kinuha sa akin, pinaghirapan ko ng maraming tawis. Ngayon, hindi mo bayaran. Ano nga, libre yun. Pera lang yun. Paano ko tinusok yung alaga mong aso o baboy? Tapos sumasayaw pa yung tumusok. Makikita na. Patayin kita. Di ba gano'n? There is no mercy in our mind and heart. Samantalang ang Diyos. Nung tayo po ay nagkasala at lumayo sa Diyos at umayaw sa Diyos, the only begotten Son, whom God will place. Siya pa ang sinugo at hinanap po tayo saan lungga tayo nagtatago. At He gave His life. Para lamang hindi impyerno ang ating marating. Pag naglikod ka naman pag may oras, ano ka? Remember, brethren, to serve is a privilege. We are not worthy to serve. Bakit? Dahil sa ating mga ugali. We are not worthy to exalt the Lord. We are not worthy to praise His name. But because of His Son, Jesus Christ, nakita ang Panginoon si Jesus Christ. Kaya nagkaroon ng mercy sa atin upang mayroong pagkakataon na purihin ang Diyos. Lahat naman tayo nagkakasala. Wala naman. Ganyan ang turo mo. Siya at ako nagkasala po tayo. Huwag tayo magmalinis. Lahat po tayo nagkasala.
Kaya i-bloody made an atonement of the soul. Yung kanyang pagkadanak ng dugo ng Panginoon ay ang soul ang reason. Soul, soul, soul. Ngayon, who drives your life? Sino ngayon ang nag-ano yung buhay mo? Sino bang umiiral na nagbibigay ng driving of your life? Kahit sa iyo po ang 30 hektar, 50 hektar ng San Mateo, kung hindi mo rin nagamit sa Panginoon, ano naman ang destiny ng buhay mo? Lahat mayroon sa lupa maiwan pagdating yung araw ng Judgment Day. Wala kang dadaling kahit kusing sa harapan po ng Diyos. Ang hanapin sa iyo, saan mo ginamit ang buhay na pinahiram ko sa iyo? Panginoon, meron akong saktarya. Hindi yan ang hanap ko. Kasi yung saktarya, sa akin lang naman yan. Lahat mayroon sa lupa pag-aari ng Diyos. Ano yung hanap mo? Ano ba yung hanap mo sa akin, Panginoon? Di ba sinabi ng banal na kasulatan kaya mayroon tayong Bible? Para hindi makalimutin ng tao. Wala na po yung verbal na usapin noon nung wala pa ang Bible. Nakita ng Diyos na makalimutin ng tao, kaya naisulat na sa banal na kasulatan. Upang lagi maalaala ang tao na ang pangako ng Diyos sa mga faithful ay pinagpapala. Ang mga unfaithful ay pinapalo ng Diyos. Ang mga pupuntang sa apoy ng impyerno hindi nakikilala sa kaddasan, ay sa impyerno sila pupunta. Maliban lang kung tatanggapin po nila ang regalo na pinagkaloob ng Diyos, si Jesus Christ. Members, what drives your life? It is alone from God. What simplifies your life? Sino nagbibigay ng liwanag sa iyo upang maintindihan mo ang plano ng Diyos sa buhay mo? Pag ikaw ay nagplano according to God's ways, God will assure you a good victory. God will assure you a good victory. Kung if you allow Christ, or if you allow God to drive your life. If you make your own decision to drive your destiny will be at last. Magkaroon ka ng hindi magandang buhay. Maaaring magtagumpay ka katulad ng Japan. Kahit marami kang pera, kung away dito, away doon. There is no peace. Kaya I challenge you members, why not give your life unto the Lord? It was a painful death. Painful death. Yung kamatayan niya po ay dumaan po sa pinakamatinding paghihirap. Si Apostol Pablo, isa sa mga naghihirap. He obeyed the Lord. Ang sumunod sa akin, let him take my cross. Ang kulungan ng Apostol Pablo, ganito no. Malaki lang po yung kanyang kulungan. Diyan ang CR, andyan ang kainan. Hindi niya makita po ang araw. Ganyan ang parusa sa kanya. Si Apostol Pablo, alam naman natin si Apostol Pablo, dating lawyer yan. Mayaman, magaling na lawyer. Mayaman pa. Sinuko niya ang kanyang buhay. Sumunod sa Panginoon. Kaya, kahit sino pwede gamitin ng Diyos, kung lamang bigyan natin ang pansin ng Diyos, ipakilala na ang buhay na hiniram natin, ay napakahalaga pala sa bawat mananampalataya. Kaya pagdating mo sa paglilingkod, dapat hindi makita sa atin na ang buhay walang halaga. Dapat ang buhay mayroon pong halaga dahil ang buhay hiniram lang natin sa lumikha na dapat magpuri sa Kanya sa araw at gabi. Ginawa mo ba yan, kapatid? Nagkaroon ka magbasa ng Bible, nagkaroon ka manalangin, magkaroon ka ng meditation, magkaroon ka maging faithful attending the church. Dahil lahat ng activities ng church, you give your back. Kung wala examen mo, sir. Sino ako, Panginoon, na dapat mong iligtas sa bundok ng Kalbaryo? I am a sinner. Ako ay nawala sa liwanag. Ako po ay nasa dilim. Nararapat lang po ako sa dilim pupunta. Pero thank God, mahal tayo. Kaya yung mga young people, your life is so precious unto the Lord. Why not give it important to listen the word of the Lord, the Holy Bible? Bakit marami pa rin mga young people hindi nagbabasa ng Bible? Ang mahilig na lang tinitingnan, yung panoorin. Mahal. Ano ngayon? Kaya gano'n eh. Tinanood sa iyo yung halik niyo. Nakita ko yung halik. Wala nang, pati mga TV talaga mga kurap. Bakit? Wala mo ibang panoorin, maligaw mo sa halik. Paano inuudyo ka mo yung mga young people na testingin ano ba yung halik? Hindi pwede testing pagmamahal. Kasi ang buhay, mahalaga sa Diyos.
ang karangalan, mahalaga rin sa harapan ng Diyos. Kaya itong mga ladies, hindi po testing. Di ba, Brother Alex? Bawal ang testing. Ang mahalaga po yun, pag mahalin mo at magkaroon ng testing, kasalan mo muna. Ganyan. Kasi yung mga young people iba ngayon testing muna. Ay, hindi na pwede. Ha? Ang buhay hiniram niya sa Diyos. Ang buhay hiniram na din natin sa Diyos. Mahalaga po yan. Kaya dahil po, it was a painful death na nangyari sa Panginoong Jesus. Ha? What on earth am I here for? A life devoted to things is a dead life. But God shaped your life. Your life is a flourishing tree na ayon sa Proverbs 11:28. It all starts with God. You must begin with God. You are born by His purpose and for His purpose. There is no other purpose. The purpose of God. Ang layunin ng Diyos sa buhay mo ay maging mabunga. Kung ikaw kahit mayaman ka sa buong San Mateo, kung wala ang Diyos o walang presensya ng Diyos sa iyo, it is a miserable life. Wala rin po hanggang. Kung tama ka, mali ang Bible. Kung tama ang Diyos, mali ko. Ano na yan? Knowing your purpose motivate your life. Pag nalaman mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo, bakit hindi mo i-exercise yung layunin ng Diyos sa iyo? It is better for us to prepare eternity. Many people spend their lives trying to create lasting legacy on earth. They want to be remembered. They are gone as being based to the Bible. The living to create an earthly legacy is a short time. It is wiser to use a time is to build an eternal legacy, which cannot be tantamount. Whatever plan of this world, o ano ba yung karunungan mayroon sa lupa, hindi niya kayang tumbasan yung legacy, which is eternal legacy. Di ipamanang, kasi anak mo, na mamamuna ng Panginoon, pag wala ka na, matuto maglingkod sa Diyos. Dahil kilala niya po ang Diyos na yung kung pinaglilingkuran. That is a good legacy. Ayan, ay sa inyong pinatawidan ng 10 hektarya. Yung may-ari ng 10 hektarya, hindi niya kilala. Kilala niya lang sa pangalan, pero hindi sa puso. Mahalaga sa bawat mananampalataya, an eternal legacy. Yung ating mga anak, ang ating mga young people, ay kilalanin nila ang supplier mo bilang nabubuhay sa lupa. Pag kilala nila kahit wala ka na, magpatuloy sila maglingkod sa Diyos. Awanti, wala akong magandang pamilya kung wala ang Diyos. Hindi pwede ibigay ng alat, pera, kasi may hanggan ng lahat. Pero ang Diyos na mayroon pong pagkakataon, binibigyan ka ng pagkataon makilala mo ang Diyos. Maliwanag po sinabi ng Diyos, God is no ending. God is everlasting God. Matunaw man ang langit at ang lupa, nanatili pa rin. Bakit hindi mo kampiyan yung eternal Diyos, eternal na Panginoon? Kaya, knowing your purpose, motivate your life. Kaya, kailangan tayo bilang mananampalataya na manatili sa ating mga gawain. It was a shameful death. Nakayaya po ang kanyang pagkamatay na ayon sa laman. Pero, tiniis niya lahat yon dahil po sa inyo. Dahil sa akin. He humbled himself and ignored those kind of shameful. Lahat po na nakahiya-hiya na ginawa ng tao sa kanya, tiniis po ni Jesus Christ. Para lamang tayo maligtas sa apoy ng biyak. Kaya ang ating kaligtasan, napakataas ang presyo. Kaya pag ikaw ay ligtas, pinili ng Diyos, bigyan mo naman ng pansin na mahalaga ka naman. Mahalaga naman ang buhay mo sa Diyos. Bigyan mo naman ng pansin, huwag mo sirahin. Yung pinahiram ng Diyos sa umagitan ng alak, sigarilyo, yung mga bagay na ayaw ng Diyos sa buhay. Amen? Amen. Deuteronomy 21:23. He that is hung is cursed of God. Lahat kasi napatunayan ng kakasalanan na nabayubay sa krus ay sinumpa ng Diyos. Kaya nung humingi ng Diyos si Jesus Christ ng tulong sa Ama, God did not answer his prayer. Kaya, mga kapatid, sa pananampalataya, it was the death that souls nagkaroon po ng tinutukoy ng freshness. Yung pong panaginana, yung pong pagpahinga na malaya sa bundok ng Kalbaryo. Bakit? Kasi po nung siya tumanggap kay Kristo,
nagkaroon ng joy naman inside his heart. Joy na binigay ng Diyos. Ha? Kaya, ito pong nagbigay po ng hang. It is a curse of God. Magpasalamat na tayo, imbis na tayo po ay mapuntang hang sa kahoy o sa krus. Iba po ang sumalo, yung pang walang kasalanan. Kaya pag kayo po ay maglingkod naman, mga kapatid, bakit hindi ka naman maging faithful, heartily to serve the Lord? Whatever your appointment during Sunday, i-cancel mo lahat yan. Alang-alang sa Diyos. Samantalang ang Diyos, nung siya po ay nagkaroon, nakita ng Diyos Ama ang ating kalagayan, hindi niya pinag-aralan muna kung mayroon siyang oras. Immediately, He sent His Son. Sa atin pag-aralan mo muna kung mayroon mga oras, punta ka sa Diyos, kung wala. Ano ka? Pag-aralan mo kung sino ka. Bakit? Sino ka ba sa Diyos? Kapatid. Saka lang gobyerno. Nung napunta kami sa Vizcaya, nakilala ko yung acting vice governor. Good morning, sir. Tinagagala ko makilala ka. Sit down. Nagkita ko mga natawag pa siya ng gospel. Ang dami mga alagad. Nakasibit yan, may barong, may barik. Pag-alagala dyan. It reminds me the past. Ganun mo. Kasama ko si congressman ng Kalinga, center judge, former judge ng Ibanto Mangkain-Bigat. Saka yung former governor, IDP governor ng Northern Luzon, Atty. Koy Pilangga, kasama niya. Kasama ko sa Malacanang. Naalala mo those days, the most present years. Ngayon na ikaw tinawag ng Diyos, hindi pa sapat yun na ikaw ay pwedeng nararapat sa Diyos. Lahat mayroon po sa lupa, ano ang pinagdaanan, ano kayong sarapan ng Diyos is nothing unto the Lord. We are all deserved. Kaya sabi ko itong mga testimony na wasap, nung ako po ay bago naligtas, sabi ko nila, droga, turista, babaero, anakero, lahat po ng kalukuhan sa lupa ginawa ka. Magpasalamat ako sa Diyos. Iniligtas pa. Nung ako naman nag-testimony, magpasalamat ka sa iyo, kapatid. Nakuha mo na ang lahat samantalang sa akin. Hindi ako babaero. Faithful ako ng sumusunod sa Diyos. Anong sumusunod? Sumusunod yung ganyan, yung ribulto. Ikaw, ginawa mo lahat. Durugista, babaero, lahat sa iyo. Hindi ko pa natikman niya. Pero sabi ng Bible, ikaw at ako nagkasala, parehas. Lamado ka pagdating sa kasalanan. Pero sabi ng Bible, parehas tayo nagkasala. Kung alam ko na ganyan walang kaligtasan, ginawa ko lahat sa mundo. Bago ko, patawarin mo na ako. Tinatanong ko si Kristo. Ginawa ko lahat. Nag-enjoy ako sa work. Pero hindi ganun po, mga kapatid. Who you are in the sight of the Lord. May tinapos ka o wala. Anong po yung nakaraan mo? Isa lang ang mensahe ng Biblia. Mahal ka ng Diyos. Ang buhay na mayroon ka, mahalaga sa Diyos. It costs a high price, a precious blood, dumanak sa bundok ng Kalbaryo para maligtas ka magamit sa Diyos. Pardon of His God. Ay, young people, amen, young people? Yeah! Gamitin nyo naman ang buhay mo sa Panginoon. Kaya sabi ko, mayroong taga-Sambales dito Samba alis. Hindi naman taga-Sambales yan. Dapat mo mananampalataya, pumunta ngayon, Samba. Sa sunod na pagdating, may kakasama niya. May kasama na. Hindi. Sarili lang nag-iisa. Walang pakialam kung may maligtas o wala. Hindi ganun po. Mahalaga ang buhay mo, Israel. Invite your pa. Ganun yun. Mahalaga ang buhay mo doon. Invite your friends. Bakit may invite? Para maging baptist din po. Para maligtas. Kahit anong oras, pwede maganyan niya. Sa impyerno na pupunta. Paano kung hindi niya nalaman ang kaligtasan? Sabi ko ng Bible sa Deuteronomy, I will. Hanapin ko sa iyo ang dugo ng alma. For your failure not to inform me na impyerno ang kanyang pupuntahan. You fail to inform, sisingilin ka ngayon ng Diyos. Kaya meron tayong pananagutan sa Diyos, ladies and gentlemen. Kaya yung awitin, bigyan naman natin ng halaga. Kaya itong mga mothers, huwag kayo pong magsawa maglingkod.
mga young people, kailanman wala namang sa atin nagsasawa sa pagkain. Yung matataba nga, mahilig pa rin ng karne. Wala tayo, nagsawa na ako dyan. Wala naman. Puro masarap. Diba? Yung pakbit nga, may ulam ng pakbit, masarap pa rin. Kaya, walang preno-preno. Pagdating salita ng Diyos, makauma ko. Dapat sa umas dyan, makauma. Lumampas ka kilala. Mabuti ang Diyos, hindi rin nagsasawa na rin ako sa inyo. Ang Diyos hindi gano'n. Mapagpasensya ng Diyos, maunawain na Diyos. Dapat tayo bilang panampalataya. Huwag naman natin abusuin yung kabaitan ng Diyos sa atin. Amen? Humihirap ka ng buhay, hindi mo bigyan ng halaga. Ano ka? Binibigyan ka ng buhay, binigyan ka ng pagkakataon, hindi yung paggamitin maglingkod sa Diyos. Ano ka? Anong gagamitin mo? Ano ba? Saan ba? Who drives your life? Hino ba nagpamariho sa buhay mo? Si Lucifer, tawag ng Lucifer. Pera, mawawala sa huli. Kapangyarihan, may hangganan. Bakit yung pong eternal na Diyos ang pwedeng mag-drive sa buhay mo? Dahil walang hanggang ang kanyang edad. Ba't ayaw nyo siya mag-drive? Surrender your life. That's the requirement. Surrender your life. God will drive your life to the power of the Holy Spirit. God will teach you. God will give you wisdom according to the Bible, according to what the Bible is saying. If you cannot understand the Bible, humingi ka ng pagkaunawa. Ang ano bang problema sa tao? Because of money, sabi ng Bible, may hangganan ng money. Pero ang Diyos, walang hangganan. I challenge you, stay in the Lord. Continue to serve. We are the right proclaimer. Bring the message of repentance to the people. Not the church. Ikaw nagkasala ka, kailangan mo si Kristo. Kaya itong mga iglesia, umanod ka para maligtas ka. Pag hindi ka umanod, hindi ka maligtas. Kawawa naman si Abraham, walang pinasukan niligtas naman. Pero pumasok ng 1914. Itong mga saksi ni Jehovah, si Jehovah na ng Diyos. Samantalang sinabi ng Panginoon Jesus, ako rin, si Ama at ako isa. Di ba maintindihan na? Kaya hindi nila maintindihan, simpleng para ng kaligtasan, ay wala na. Eto naman patuloy. Ganyan pa yung duribulto. Tagbating duribulto ka naman mo, glising. Kahit tagayin mo yan, kahit gagayin mo, ragaginting ka na duribulto, among aga, gano'n na. Mamet, pwede mo na kung walang kabulon pagbarasaan ba mo naglising? Diba? Kawawa ito. Kawawa sila. Sino ngayon ang magdadala ng mensahe sa kanila kung hindi tayo nasa right doctrine? Bring the message to them that they are sinners, they need cross. Gawin lang kasi nila mga kapatid. Pumunta ka sa born again, gagawa ka ng mabuti at manampalataya, equals to complete salvation. Sabi ng Bible, lahat ng kasala, walang nakasunod sa utos. Kung sasabihin mo, gagawa ka ng mabuti, ano ka? Hindi pwede yun. Gagawa ka ng mabuti. Gagawa ka ng mabuti pagkatapos ikaw naging anak. Hindi yun. Gagawa ka ng mabuti at manampalataya, equals to salvation o complete salvation. Sabi mo ng Bible, sapat na ang grace. Biyaya ng Diyos sa mga panampalataya ng tao pwede maligtas. Bakit? May nagbayad na yung kasalanan natin. Na ito po si Jesus Christ. Maliwanag naman sa Bible niya. Amen? Yeah. Mga young people. Sa susunod, makita ko mayroon kayong Bible. Amen. Bible. Young people, juniors. Mayroon. Sino mapakita sa mga juniors kung mayroong Bible? Juniors. Young people. Tingnan nyo. May basketball kayo nung Sabado. Ladies and gentlemen, pwede mangaral tayo 5 minutes. Attention! Ang sabi ng Bible, lahat po tayo nagkasala. Dahil sa kasalanan, punta tayo sa apoy ng impyerno. Gumawa ang Diyos ang paraan, si Kristo namatay para sa iyo. Gusto mo bang tanggapin si Jesus Christ? Ganun kasimple. Opo. Totoo. Opo. Praise God. Bakit? Kaya ka nagkaroon ng laro para may parating gas. Sige, maganda yung umpisa nyo. Karoon kayo ng meeting umaya. At ganun din po yung budget sa basketball o volleyball. Mayroon tayong mga kapatiran dito na hindi madamot. Papalang Panginoon. Pero may madamot dito, pero pray ko na hindi madamot. Hindi ko mapangalan sino yung madamot nito . Pero binubuksan ng Diyos ang kanyang puso magbigay.
Amen? Amen. Amen, young people? Amen. Amen, women? Amen. Oh God Almighty, grabe Panginoon sa iyong mga salita. Namin pong napakinggan. O Diyos ng makapangyarihan sa lahat. Lahat po ginawa mo para sa aming kaligtasan. Namalaya kami, O Diyos, sa magitan ng biyaya. Dumanak ang iyong pong dugo sa bundok ng Kalbaryo. Ito ay precious ang dugo. Pero ang Panginoong Diyos ay binaliwala niya po ang dumanak ng dugo daw ng bigat ng isang na umagos po sa lupa sa gusto lamang ng Diyos na maligtas tayo sa apoy ng impyerno. Ang kanyang kaisa-isang anak ay pinagdalop sa atin na bilang regalo. At lahat ng tumanggap sa regalo niya ng manampalataya ay maligtas. Salamat sa Diyos sa ang kaligtasan ng ay biyaya na ayon sa Ephesians 2:9. For by grace are you saved through faith, that not of yourself. It is the gift of God. Salamat po Diyos na sa magitan ng biyaya kami po'y naligtas. Oh great God Almighty, pagpalain mo ang bawat na tinignan sa akin. I-assure mo, hindi pa assured, bigyan mo ang blessing sa lahat na nakarinig ko ng mensahe. Dalayan po sila o Diyos, na-challenge them come to the altar. At kami po yung magkaisa manalangin po sa inyo na ipanalangin namin, Ama, na ikaw po lagi ang aming sasambahin sa lahat ng panahon sa buhay namin natira. Lahat po dito members, Sarah, men after, mga women's council. Tayo po yung manalangin. Apo Diyos, Ama ng ngasi, agyaman kami, Apo iti saong naniwarnak manen, malagip kada kami. Nga iti adda kada kami, O Diyos, nga biyan nga binulod bigit ka. Kahit may sagaya mo, Diyos, nga nabarulaw na iti saong. Tanuman pa'y impyerno ti papanan ni Jesus Christ lang, Apo iti adda nga pamuspusang maintayang para may salahan kami. Kahit agyaman kami, O Diyos, iti ayat mo nakaro kada kami. Ikanda kami mit kumaapo, iti nakaro pa nagayat mutking ka. Uri biyag mi iti mutking ka kumaapo. Tati biyag nga binulog mi kukuha kita. Aming madagpidaga, aming nga usaran niyo, Diyos ko kami da balaksin ti baso. Agyamang kami iti ayat mo misteryo kada kami. Sa aming nga marukod ti ayat mo kada kami aman. Tanuman pa'y nagbanog kami, tanuman pa'y adaan kami, O Diyos, naimot kami pa'y isang. Takawan mo ako, dagiti. At nga pa nagpuspuso kung gatmay sa kana kami. Nga saan kami mapagbigay pagdating sa gawain. Dalayan ko, Diyos, nakasyan na kami, pahikan na kami, pwede pa nakaawat ka dito sa papiksaan ka mo, kung kumaapot pang bati. At umakder kami kung o Diyos, na kanayin na nabara, itidangadan, di pa nagservi. Dawatin mi nga rod, O Diyos, dagiti members, dagiti bisita, dagiti apo newly Christians, encourage them to continue to serve. In wrath, God's remembered mercy. Agyaman kami, O Diyos, iti pa nagpungtot mo tibaso, naasi ka kada kami, gapo iti ang libigam sa. Agyaman kami, ikaasig kong may sa. Adadal tinagpurwar, adadal sana nagpurwar. Amo maapo tinagyan, puso daan niya tinawdawagin, I commit unto the hand, Father, to answer their prayers according to thy grace. I pray to hear the petition of thy servant, Father. Na naman po ang aming inintay na blessing, let thy hand be with us. Blessing na ito. Pag may deliver ako, hindi po ito na. I pray, O God, hindi lang po the blessing na ito, kundi ang bawat mananampalataya na magbunga spiritually. Ganon din po ang mga kapatid na namin po sa ibang bansa sa Norway, Sister Karen, Sister Remy, magbunga sila spiritually to support the mission field, to support the work here in San Matthew Gethsemane Christian Baptist Church. Ganon din po sa Portugal, Sister Joy. Hindi lang po sila, ganon din po kay Sister Lourdes. Hindi lang po sila, ganon din po ang mga kapatiran sa Singapore at Hong Kong. I pray the Father to let them be with them, to be ours to continue to serve by all means. I pray, O great God, salamat sa paalala. In Jesus Christ I pray. Amen. God bless.